everyone and welcome to our post-match press conference. Congratulations to the UST Golden Spikers for winning over the FU Tamaraws in straight sets. The UST Golden Spikers forced a rubber match on Wednesday. We have Coach Oji Mamon, G-Boy De Vega, Josh Ibanez, and Sherwin Wandal. Hi Coach, good afternoon. Congratulations for this victory. Like a typical UST FU rivalry match, very intense. And this time around, you prevailed. So, what can you say about your matchup against FU, especially your backs against the wall? What can you say, Coach? During the huddle prior to the match, in-emphasize ko sa mga player to put some pressure on them na do or die kami etong match na to. We lose, that's it. Bakasyon na. Pero if they want to at least realize their goals, they have to give it their all para we get to live another day. So, meron pa kaming game 2. Kaya, good job naman kasi nasunod yung game plan, execution. Hindi perfect pero they tried, so I'm very happy. Thank you, Coach. Josh, you have 15 of 37 attacks, 1 block, 13 excellent receptions, and 6 steals. So, yun nga, may 1 game pa kayo para makabalik sa finals. So, ano yung mindset nyo ngayon? Especially, at least, nakaisa kayo sa FP at least. Ayun po, sobrang actually sobrang saya namin ngayon kasi nanalo kami sa sa unang game ng Vice Division nila. And ayun nga po, hindi pa tapos. Kailangan pa namin sa talo ng Elite. So, ayun, kung ano yung mga ginawa namin ngayon, kung ano yung mga nakita namin strength and access sa team lang namin, kung ano yung mga lakas namin, yun yung mga i-improve siguro nakikita yun ng mga coaches. And of course, yung mga kung saan kami malakas na aspect, dun mas papalakasin namin yun. Para mas maging handa kami sa next game. Thank you. To Sherwin, you had 14 of 24 attacks. So, what can you say na ito, ano yung bago na laro, ano yung niisip nyo para makalaro pa kayo ng isa pang game? Siguro po, as a team po, pare-pares lang po kami ng goal, which is maglaro po ng final. So siguro po, ayun yung dala namin dito sa game na to para mapanalo po yung game namin kanina. Thank you. G-Boy, you had 9 points and 1 service ace. So, 10 po. 9 attacks and 1 service ace. So, what can you say? What can you say about your team's performance today, especially you're facing baka magbakasyon kayo. So, what can you say? Bago po kasi pumunta dito, yung mindset ko po alam ko magbakasyon. All of us were currently living our dream to play for the UST. Siyempre, makabalik po sa finals yung naming goal. Kasi yung goal po na sinet namin is siyempre finals lang. Kasi last year po finals na din kami. So sinabi ko sa kanila na hindi kami pwede yung talo. Kaya yun, nagbunga naman po yung pinagtipagan namin sa inside. Okay, thank you. The floor is open for questions. Sa mga players, alam naman natin kung para last season mas mahirap yung pinagdaanan nyo ngayon. Gaano lang kayo ka-motivated sa darating na do or die game? Lalo na patas na kayo ng FEU. Gaano lang kayo ka-motivated after all nung pinagdaanan nyo this season? Lalo na do or die na, tas patas na rin kayo ng FEU sa next game. Ayun po, mas motivated kami this time. Siyempre nakakakuha na lahat ng kumpiyansa. And ayun, malabas lang namin yung totoong galaw namin. Mas makapag-perform kami ng maayos, mas madali namin makukuha yung goal namin. Ayun nga po, may mga, hindi kami naasahan nangyari nung elimination round. And ang inisip na namin is, hindi naman yun actually nag-matter talaga. Once nakapasok ka ng Final Four, yun yung pinaka-importante laro. Kasi yun yung mabigyan ng tickets for finals. So ayun nga po, parang mas sobrang motivated kami ngayon, lalo na natalo namin sila yung straight sets. Nakaas kumpiyansa namin, pero hindi namin yun siya gawin na parang, alam mo yung i-underestimate sila. Kasi isipin pa din namin, may pressure pa din dapat sa amin na kailangan nyo naman na ulit. Ako po, same as with my teammates lang po, na parang mas motivated po kami ngayon since nanalo kami ng straight set po. Pero same pa rin naman po kami ng yung goal namin, which is nung every training, mag-work hard pa rin po kami para mapanalo pa rin yung second game. For the players din, so may pressure entering this game, may pressure pa din entering next game.
So that parang half of the job na overcome nyo na. Paano nyo gagamitin yung pressure sa next game for the better at para mas malabas yung performance that will ultimately or probably send you to the finals? Ayun nga po, sabi ni Coach kanina, parang inaano nila sa amin na dapat kailangan may pressure kasi yung pressure will give us the drive para manalo. Kasi pag walang pressure, parang sobrang relax namin, sobrang ganun. So mas mabuting, kahit ini-instill nila na sobrang pinaka-importante yung game to. So ayun, at least binigyan nila kami ng drive na alam mo yung willingness and eagerness naman namin. Sa akin naman, yung pressure pipilitin namin gawin yung pressure na maging factor para mas makapokus kami. Kasi minsan yung pressure nakakapanigas pero pag na-take mo naman siya ng tama, ayun, mas motivated ka maglaro, mas kumpiyansa ka maglaro. Sa akin po siguro yung pressure, hindi naman na po siguro mawawala yan. Siguro yung lang namin yung pressure, mas maano lang siya, mas magandang way namin gagamitin yung pressure na magpupursige kami, mag-double time kami every training po. For Josh, nung last yung game versus FU, kita nga very emotional ka nung match after the match yung talo niyo. How does it feel ngayon na natalo niyo yung FU on the biggest stage? And then, ngayon na parang you didn't have to do so much na may katulong ka na si Sherwin sa si G-Boy na talaga nag-produce in this game? Ayun po, unang-una po, sobrang normal na naman po straight and ma-disappoint if ever natalo. And normal lang din talaga sa laro yun. And ayun po, at least that gives me an motivation na kailangan ko mag-double time, kailangan ko maganto. And kanina, siguro shaky ako nung una-una. Sobrang stiff ko and I'm so happy for my teammates kasi sobrang nag-step up sila. And parang malaking tiwala ko sa kanila and then, ayun kanina, parang inisip ko na lang na if hindi man ako maka-atake sa harap, there's so many aspects pa sa volleyball na pwede ako makatulong. And for Sherwin, ang ganda ng naging laro ko today. Siguro, lang din yung naging mindset para makatulong lang din kay Josh at sa rest of the team na talagang makuha itong panalo. Siguro po, kasi kami, nakalock-in po. So parang, na pag-usapan namin na parang, napag-usapan po namin tuwing bago matulog na hindi kami pwedeng na hindi lalaro nga ng finals. Hindi namin makuha yung championship ngayon. Lalo na mas intact yung team namin ngayon po. Kay G-Boy, G-Boy, ikaw yung pinuntahan ng team ng dulo. 3 points mo nga doon mo nalagay nung tabla-tabla kayo na FU sa dulo. Ano lang yung mindset mo nung mga panon? Alam po, nakinig lang ako sa instruction ng coaches ko na magtiwala sa follow, sa cover. Siyempre, pag tumasahan yung bola, baga hindi naman siguradong patay. Pero binibigyan nila ako ng kumpiyansa kasi alam ko nandun sila sa likod, sa baba, na kapag ka-na-block ako, hindi agad siya patay. Yun yung naging problema namin sa mga past games namin. Kukulang kami sa pag-uusap. This time, ayun, pag alam ko papalo ako, alam ko nasa likod ko sila. Lagi sila nandun para mo. For Josh and Sherwin, did your inclusion in the lineup sa national team play a major role sa morale and performance na for today's game? Sa totoo po, hindi pa po namin yun iniisip. We're focusing more ngayon sa namin kasi nga ayun twice to beat ang FPU. So there's a time for that pa po. And ayun po, focus mo muna kami sa kung ano meron kami ngayon. Coach? Yes. Yung sa sinabi nga po ni Josh na yung national team namin po, hindi po kami doon nakafocus na mas nag-focus kami ngayon sa UAP kasi mas patapos na kami, so parang mas bibigay muna namin yung attention namin. Coach, we have a gate attendance ng 4,505. Okay. So, ano man Simon na ito, is it big factor ba yung malaking UST community crowd na nanood sa inyo today? Ako, I grew up sa UAAP, tumanda na rin sa UAAP. Kasi ang volleyball rivalries between FEU and UST talaga. Circa Senta. Huwag natin pag-usapan na. Player pa lang ako, UST FEU talaga yan. Then, maraming following yan, rivalry na rin yan. It's natinda yung Lasal FEU na babae. Hindi ganun ka, Pero, pag naglaro yung dalawa, expect na maganda yung volleyball match na mapapanood. That's why, nakakatuwa, diba? Sea of yellows and green. Kaya, good promotion for men's volleyball. Congratulations, Coach! On the B-Boy! See you Wednesday.